Cassandra, POV. Akala nila, tapos na ang kwento ko. Akala nila, ako yung naiwan. Durug at wala nang babalikan. Pero hindi nila alam, hindi ako bumalik para magmahal ulit. Bumalik ako para magiganti. At sa araw na ito, nagsimula na talaga ang laro. Pagpasok ko sa kumpanya, diretso agad ako sa opisina ko. Bitbit ang mga design na gagamitin sa runway show. Oo, ako na ngayon ang head designer. At si Garrett, isa na lang siyang empleyado sa sarili niyang kumpanya. Alam mo yung ganitong sitwasyon na ikaw yung umangat tapos yung taong nanakit sa'yo biglang bumaba? Hindi mo kailangan gumanti ka agad. Minsan, sapat na yung makita nilang nag-grow ka. Pagpasok ko sa design studio, busy ang lahat. Pero nang may tumawag. Miss Cassandra? Napatingin ako sa biglang tumawag sa akin. Napahinto naman ang lahat ng mga nagtatrabaho. Ngumiti ako sa babae na tumawag sa akin. Lumapit naman siya sa akin. Totoo nga, ikaw ang bagong head ng mga designer? Ikaw ang makakatrabaho namin? Bakas ang excitement sa tinig niya. Ngumiti at tumango naman ako sa kanya. Pigil naman ang hiyaw niya habang kinikilig siya. Lumapit na rin sa akin ang iba pang mga nasa loob ng design studio. Miss Cassandra, fan na fan mo ko, ani rin ang isa. Napangiti na lang ako sa kanilang lahat. Thank you everyone for warm welcome. Let me introduce myself kahit na kilala na ako ng iba dito. Hi, I'm Cassandra Marquez, your new head designer here. Alam kong pagpasok sa isang team na ganito ay nakaka-intimidate. Pero hindi ako nandito para baguhin ang lahat. Nandito ako para makipagtulungan sa inyo. Matuto mula sa mga karanasan ninyo at sana maibahagi ko rin ang ilan sa mga idea ko. Naglakad ako saka ko tinignan ang mga fabrics at hinawakan nito. Fashion is about collaboration, about pushing boundaries, but having fun while we do it. That's my goal. Hinarap ko sila saka ako matamis na ngumiti. So, let's make amazing pieces together. And hey, don't be afraid to challenge me if you think I'm wrong. I promise I will listen. Excited to get started. Let's create something we'll be able to be proud of. Nakangiti kong saad sa kanila. Tuwang-tuwa naman sila na nagpalakpakan. Excited na po kami na makatrabaho kayo, ma'am. Hindi niyo po alam kung gaano kami kasaya na ikaw ang kasama namin. It's really an honor po. Nakangiti namang saad ng isang babae na nginitian ko lang. Pinabalik ko na sila sa mga trabaho nila habang naupo naman ako sa ibinigay nila sa akin na working station ko kapag nandito ako sa design studio. Nang wala na akong gagawin ay tinignan ko ang mga gawa nila. Napapatango na lang ako. Hindi mo kailangang manapak no para ipakita na malakas ka. Minsan, yung presence mo sapat na yun. Bago mag-lunch ay bumalik na ako sa office ko pero hindi ko inaasahan na nasa loob pala si Michelle. Tinignan niya ako pero diretso lang ang tingin ko hanggang sa makaupo na ako sa swivel chair ko. What are you doing here? Ano bang pinaplano mo? May diin niyang tanong. Blanko ko siyang tinignan. Is she afraid? Ano pa ba sa tingin mong ginagawa ko dito, Michelle? I'm a designer now at ang kumpanyang itong nag-reach sa akin. Nag-apply lang ako and they accepted me as their new head designer. Sagot ko, kita ko naman ang pagngit ng mga ngipin niya sa Ines. Anong plano mo? Bumalik ka ba para balikan si Garrett? Hindi ka pa ba naka-move on? May anak na kaming dalawa at hindi ka niya babalikan. Saad niya.
Ngumiti ako sa kanya, saka ako sumandal sa sandalan at pinag-cross ang kamay ko. Eto talaga yung problema, no? Kapag nagsimula ang relasyon sa mali. Kahit na anong gawin mo, hindi ka kailanman magiging kampante. Tuwang-tuwa ako na makita ang naiinis niyang muka. Kung sa tingin mo, matatakot pa ako sa'yo at pakikinggan ng mga sinasabi mo. I'm sorry, Michelle. Pero matagal nang patay ang nakilala mong Cassandra. Sa tingin mo ba, hindi ko kayang gawin ang ginawa mo sa akin noon? Kung cheater ang isang lalaki, hindi na magbabago yun. Sapat bang lisensyang may anak kayong dalawa para hindi niya gawin sa'yo ang ginawa sa akin? Kung kampante ka naman na hindi yun gagawin ni Garrett sa'yo, bakit masyado kang apektado ng presensya ko? Nakataas ang kilay kong sambit. Kita ko ang pagkuyom ng kamao niya, kaya napangisi at napapailing na lang ako sa kanya. Masakit to, no? Pero totoo. At minsan, yun ang pinaka-kinatatakutan ng taong nanakit. Yung maranasan din nila yung ginawa nila. Umalis ka na, Cassandra. Bago pa ako may magawa sa'yo. Pagbabanta niya. Naalala ko na naman yung nangyari sa akin noon. May tao na gusto kong patayin pero hanggang ngayon, hindi pa rin nahuli ang gago. Sinalubong ko ang mga mata ni Michelle. Kung sa tingin mo, matatakot mo ko, doon ka nagkakamali. Kung gusto mo akong umalis, kausapin mo ang future mother-in-law mo. Siya nga pala. Kung mahal ka ni Garrett, bakit hanggang ngayon engagement ring wala ka pa ring suot? Kung sa bagay, sino nga ba naman ang magiging proud na i-public ang isang kabit? Akma sana niya akong sasampalin. Michelle! Rinig naman na tawag ni Garrett nang pumasok to sa opisina ko. Natigil sa ere ang kamay ni Michelle. Nanatiling blanco at walang pakialam ang ekspresyon ko sa kanya. May mas masakit na akong pinagdaanan, kaya hindi mo ko masisindak ng sampal mo. Galit na hinila ni Garrett ang kapatid ko. Ano bang ginagawa mo dito? Bakit mo ginugulo si Cassandra? Sigaw ni Garrett sa kanya. Inis na inalis ni Michelle ang pagkakahawak ni Garrett sa kanya. Nakakatuwa naman silang panoorin na nagsasabong sa harap ko. Ganyan nga, pasayahin niyo naman ako. Mukhang kailangan ko na magdala palagi ng popcorn para naman less boring ba? Bakit sa akin ka nagagalit? Can't you see? Siyang nagpunta dito at guguloy na naman tayong dalawa. Sa tingin mo ba, wala siyang gagawin para makapagiganti? At ikaw naman, tuwang-tuwa ka na makita ang dati mong asawa. Lumabas na tayo. Nakakayang ugali mo. Hinila na ni Garrett si Michelle pero nagpumigla si Michelle. Ano ba? Huwag mo kong hilahin kung kailan mo gusto. Ano? Babalik ka sa kanya? Masaya ka dahil magkakatrabaho mo siya? Kung sa tingin nyo, hahayaan ko kayong dalawa. Nagkakamali kayo doon. Tinignan ako ni Michelle pero tinaasan ko lang siya ng kilay. Hindi lang ikaw ang matalino, Cassandra. Hindi ko hayaan na magtagumpay ang mga plano mo. Maghintay ka lang. Aniya, saka siya umalis. Tinignan ako ni Garrett. Baka sanghiya sa kanya. Pasensya ka na, Cassandra. Sana intindihin mo na lang siya. Hindi sana kami ang magiging rason para iwan mong kumpanya. Malumanay niyang pakiusap. Hindi ako sumagot sa kanya, kaya lumabas na siya. Napapailing at napapangisi na lang ako. Wala pa nga akong ginagawa, hindi ba? Masyado naman silang excited sa mga pasabog ko. Alam mo yung feeling na dati ikaw yung umiiyak, tapos ngayon ikaw yung nanonood. Hindi ko sasabihin na tama pero satisfying, di ba? Napatingin ako sa oras. Nang mag-lunch break na ay lumabas na ako ng office ko. Sa cafeteria na ako dumiretso dahil alam ko na doon lang kumakain si Garrett. Diretso lang ako na nakatingin pero nagmamasid ng mga mata ko nang hindi ito gumagalaw. Kailangan kong makita si Garrett. Siya naman talaga ang target ko dito kung bakit ako pumasok bilang designer. I want them to taste their own medicine. Gusto kong maranasan din nila
kung paanong mabaliw sa kakaisip. Nang makita ko na sa peripheral view ko si Garrett ay kunwaring natipalok ako. Ah! Mahina akong usal. Katulad ng inaasahan ko, mabilis siyang lumapit sa akin. Palihim ako na napangisi. Okay ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong. Maupo ka na muna dito. Ani ni Garrett. Ginawa ko naman ang gusto niya. Maraming nakakakita sa amin pero napapangiti lang sila. Tinignan ni Garrett ang paa ko at bahagya na ginalaw iyon. Ouch! That's hurt. Pagdadarama ko sa kanya. I'm sorry. Dadalhin na lang kita sa klinik para matignan ang paa mo. Aniya saka siya tumayo at binuhat ako. Is he still cares for me? Ngiting tagumpay ako pero nang tumingin siya sa akin at nagpaawang mukha ko. Okay lang ba na buhatin mo ko ng ganito? Paano ko makita tayo ni Michelle? Saad ko gamit ang wavy voice ko. Kita kong paglunok ni Garrett pero mabilis niyang iniwas ang paningin niya. Wala naman siyang karapatan na magalit. Wala tayong ginagawa. Sagot niya. Napapangiti na lang ako sa loob-loob ko. Walang karapatan? Ganyan ang mga salita rin ba ng mga sinabi mo noon kay Michelle? Nakakapit ang mga kamay ko sa batok ni Garrett para alalayan din ang sarili ko. Papunta pa lang kami ng klinik nang makasalubong namin si Michelle. Anong ginagawa niyong dalawa? May diin niyang tanong. Hindi niya magawang sumigaw dahil posible na may makarinig sa kanya. Kasi alam niyo, yung mga tao na may tinatago, sila yung kailangan manahimik. Dahil isang sigaw lang, pwedeng mabunyag ang lahat. Huwag kang gagawa ng gulo, Michelle. Dadaling ko lang si Cassandra sa klinik dahil na-spray ng paa niya. Pagpapaliwanag ni Garrett. That's bullshit! Naniniwala ka sa kanya? Napabuntong hininga naman si Garrett na tila ba pagod na siya kay Michelle. Sa tingin mo ba, sasaktan ni Cassandra ang sarili niya para lang makuha ang atensyon ko? Nauna siya naglalakad kanina at hindi niya alam na nasa gilid niya ako. Hindi naman siya lumingon sa akin para malaman niya na nakasunod ako sa kanya. Wala kaming ginagawa, Michelle. Ani ni Garrett sa kanya nilampasan si Michelle. Nilingon ko naman si Michelle, saka ko siyang ginisihan. Alam kong galit na siya pero wala siyang magawa dahil wala pang nakakaalam ng relasyon nila ni Garrett. Nang makalayo na kami ay napahinto si Garrett sa paglalakad kaya napatingin ako sa harap namin. Nakita ko naman si Delton na nakaharag na at blangko na nakatingin sa aming dalawa ni Garrett. Anong ginagawa niyong dalawa? Tanong nito kay Garrett. Idadala ko lang siya sa klinik, sagot ni Garrett. Napatingin sa akin si Delton pero mabilis kong iniwas ang paningin ko. Nagulat na lang ako nang bigla kong kunin ni Delton kay Garrett. Para bang isa akong bata kaya nalalaki ang mga mata ko sa kanya. Ako na magdadala sa kanya. Bumalik ka na sa trabaho mo. Maotoridad na wika ni Delton. Alam ko na gusto pa sanang magreklamo ni Garrett pero wala na itong nagawa. Tinalikuran na ni Delton si Garrett. Napatingin na lang ako kay Delton. Ano bang ginagawa mo? Tanong ko sa kanya pero nanatiling seryosong mukha niya. Bakit ba nandito silang dalawa ni Michelle? Anong masakit sa'yo? What happened? Tanong niya. Nilibot ko ang paningin ko at nang masiguro kung wala ng tao ay nagpumiglas na ako. Ibaba mo na ako, utos ko sa kanya. Tumigil siya sa paglalakad saka ako tinignan. Put me down, Dalton. May diin kong sambit. Nanatiling mahina ang boses ko dahil ayaw ko na gumawa ng ingay. Hindi niya naman ako ibinaba. Is this your plan? Ang mapalapit kay Garrett? Tanong niya. Tinaasan ko siya ng kilay. Why do you care anyway? Pwede ba? Huwag mo nang kinwekasyon ang mga ginagawa ko. Sinalubong kong mata niya. Blanko lang ang mga yon. Ano ba talagang gusto mo? You want to win him back? Is that your revenge? Ito yung mahirap no, kapag may mga taong genuine sa buhay mo. Hindi sila galit, nag-aalala lang sila. Bakit ka ba nangingialam? Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo kaya ibaba mo na ako.
Lalo niya naman hinigpitan ng pagkakabuhat sa akin kaya inis ko siyang tinignan. Manid ka ba talaga, Cassandra? Hilaw ako na natawa. Kung ang sinasabi mo ay ang nararamdaman mo para sa akin, wala pa akong panahon dyan, Delton. May priority ako ngayon at hindi ikaw yun. Kung patuloy ka na mangingialam sa mga plano ko at sa mga gagawin ko, you'll regret it. Ayaw ko na sanang ulitin pa. Muna kong pakialaman next time na makita mo ko ulit with Garrett. Pagbabanta ko sa kanya. Ibinaba niya naman na ako kaya inayos ko sarili ko. Kita kong pagtaas baba ng Adam's apple niya. I know I hurt him, but I need to do this. Ayaw ko na may nangingialam sa mga plano ko. Gusto mo ba na panoorin na lang kita? Hanggang saan bang kaya mong gawin, Cassandra? Kapag nakikita ko kayo na naghahalikan, wala ba akong dapat gawin? Oo! May diin kong sagot. Kita ko na nasaktan siya sa sinabi ko. I'm sorry, Delton. Pero hindi kita kayang idamay kung sakali man na bumagsak ako. Wala na akong pakialam kung ano man ang mawala sa akin. Nawala na sa akin ang pinakamahalaga sa akin kaya wala na akong kinatatakutan pa. Nakatitig lang kami sa isa't isa. Hindi ako papayag na babagsak ka kasama ko. Kung makita mo man kami na nagsisex, wala kang dapat na gawin. Dahil wala ka namang dapat ikaselos. Wala tayong relasyon. Hindi kita boyfriend para magselos ka. Masakit man ang binitawan kong mga salita. Wala siyang magagawa kung hindi tanggapin yon. Minsan, kailangan masaktan yung tao na kahit na mabuti sa'yo para hindi sila masaktan sa mas malaking gulo. At oo, masakit yun. Tinalikuran ko siya at bumalik na sa office ko. Hindi ko masasabi na magiging perfect ang paghihiganti ko at kung sakali man na matalo ako at bumagsak, at least ako lang at hindi siya madadamay. Napabuntong hininga na lang ako nang ma-realize ko kung gaano katalim ang mga salitang binitawan ko. I am really sorry, Dalton. I really appreciate your feelings for me. Akala ko nawala na yun nung magkalayo tayo pero hindi ko akalain na hanggang ngayon pa rin pala ay naghihintay ka. Pasensya ka na pero wala akong planong umatras sa mga plano ko hanggat hindi ko na ipaghihiganti ang anak ko. Alam kong balang araw, mawawala rin ang nararamdaman mo para sa akin. At kung sakali man na matapos na ako sa paghihiganti ko, ikaw ang pinakamalaking panghihinayangan ko. At dito nag-iiba yung isang tao, no, kapag wala nang mawawala sa kanya. Kaya mo nang gawin ang lahat. Nag-focus ako ng ilang araw sa production ng mga collections namin, lalo na sa mga isasali namin sa runway show. Tiningnan ko ang oras. Hapon na pero hanggang ngayon, hindi pa rin na-deliver yung mga fabric na kailangan namin. Ako na ang nagpresenta na maghintay sa pagde-deliver dahil alam ko na hahapunin ng mga to. Madalas naman ako na mag-overtime, kaya pinauwi ko na lang ang mga nasa production na re-receive sana nito. Pinagpatuloy kong ginagawa ko sa bagong design ko. Tinitigan ko ang drawing ko dahil para bang may kulang. Pinaikot-ikot ko na muna sa daliri ko ang lapis na hawak ko habang nag-iisip. Nang makita ko na kung anong kulang ay saka ko ipinagpatuloy ang ginagawa ko. Napatingin ako sa glass wall, madilim ng paligid pero bakit wala pa rin yung magda-deliver? Napapabuntong hininga na lang ako. Nagtimpla na muna ako ng kape dahil nakakaramdam na ako ng antok. Makalipas ang 1 oras ay dumating na rin ang hinihintay ko. Lumabas na ako ng opisina para tignan ang mga fabrics na ide-deliver nila. Tiningnan ko ang quality ng mga ito at na makita ko na magaganda naman ay napatango na lang ako. Pasensya na ma'am kung ginabi kami. Naipit kami sa traffic dahil may nangyaring aksidente. Pagpapaliwanag ng isang lalaki na ikinatango ko na lang. Maaga pa naman. Hinintay ko sila na matapos na mailagay sa stockroom ang mga fabrics. Nang matapos ay nagpaalam na rin ng mga ito.
Bumalik na ako sa opisina ko para kunin ang mga gamit ko at makauwi na rin. Inayos ko na munang mga papel na nakakalat sa table ko. Nang makarinig ako ng katok ay bigla kong napaangat ng tingin. Dahil sa gulat, nakahinga naman ako ng maluwag nang makita ko si Gareth. Nagulat ba kita? Nakita ko kasi na nakabukas pa yung ilaw mo dito. Kaya pinuntahan na kita at hindi nga ako nagkamali. Bakit ginabi ka? Tanong niya. Pinagpatuloy kong ginagawa ko. Hinintay ko lang na dumating yung mga fabrics. Sagot ko. Bakit ikaw ang naghintay? Head designer ka, hindi ba? Trabaho dapat yun ng mga nasa production. Alam ko, pero ako na nagpresenta na hintayin ng delivery para makauwi na silang lahat. May tinatapos pa naman ako dito kaya hindi problema sa akin yun. Blankong sagot ko saka ko kinuha ang susi ng sasakyan ko. Ang bait mo namang boss. Nahiyang saad ni Gareth. Napapataas ang kilay ko. Ibang-iba ang tono ng boses niya ngayon kaysa noon. I love seeing people regretting what they did. Aalis ka na rin ba? Sabay na tayo dahil pauwi na rin ako. Tipid na lang ako na tumango sa kanya. Lumabas na kami ng office ko. Nakasunod lang siya sa akin. Kumusta ka na pala? Balita ko sa New York ka nagpunta pagkatapos nating maghiwalay. Hindi ko siya sinasagot. Tahimik lang ako pero patuloy pa rin siya na nagsasalita. Alam mo, ang weird ng nararamdaman ko. Akala ko masaya na ako noong nagsasama kami ni Michelle. Pero parang hinahanap kong presensya mo. Pagpapatuloy niya. Napapangisi na lang ako nang hindi niya nakikita hanggang sa makasakay kaming dalawa ng elevator. Narealize ko lang na ang laki ko palang gago dahil hindi mo lang kita sinuportahan sa pangarap mo. Ang laki pala ng potential mo pero kinulong kita sa bahay natin pagkatapos ng kasal. I'm sorry, Cassandra. Pinagsisisihan ko na rin ang lahat ng ginawa ko sa iyo noon. Inaamin ko naman na nagkamali ako ng desisyon na pinili. Hawak na kita, pero pinakawalan pa kita. Nang dahil sa panloloko ko sa'yo, nawala ang anak nating dalawa. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ko sa sinabi niya. Ang kapal naman ng mukha niya na banggitin ang anak naming dalawa. Pagkatapos ng lahat, saka siya magsisisi dahil nawalang anak namin. Kung magsalita siya, para bang hindi niya hiniling na ipalaglag ang anak namin. Akala ko, pagmamahal ang nararamdaman ko para kay Michelle. Pero hindi pala. Ikaw pala talagang laman ng puso ko dahil ikaw ang nakasama ko sa isang bahay. Alam kong late na ang lahat para pagsisihan ko pa yung mga ginawa ko. Nawala ka sa akin. Sinira ko ng tiwala mo sa akin. At higit sa lahat, hinayaan kita na makawala sa akin. Patuloy pa rin niya pero nakikinig lang ako. Gusto kong marinig ang pagsisisi niya. Bagay na tila nagbibigay ng lakas sa akin. At hindi pa ako kontento doon. I want him to see suffering. Silang dalawa ni Michelle. Hindi lahat ng sorry ay para patawarin. Minsan para lang marinig mo na at aminin nila sa sarili na talagang nagkamali sila. Hindi pa man nakakapanganak si Michelle noon, pero puro na siya pagdududa sa akin. Hindi nagkaroon ng katahimikan ng buhay ko dahil sa araw-araw niyang pagbubunga nga sa akin. Doon ko na-realize na ang ganda na pala ng buhay ko kasama ka. Pero sinira ko yun at piniling magloko. Minahal mo rin naman ako, di ba, Cassandra? Tanong niya. Tinignan ko lang siya sa reflection niya sa elevator. Nakatingin siya sa akin pero nanatiling nasa harap ang paningin ko. Nang biglang gumalaw ang elevator ay nawalan ako ng balanse. Dahilan para masalun niya ako. Kunot noo ko siyang tinignan. Okay ka lang? Tanong niya. Kita ko sa gilid ng mga mata ko na bumukas ng elevator. Nakatitig lang kami sa isa't isa hanggang sa tumayo na ako. Pagtingin ko sa labas ng elevator ay nandun si Delton. Blanko siyang nakatingin sa amin. Napatikim ako. Anong ginagawa mo dito, Uncle Delton? Gabi na. Ani ni Gareth.
Ramdam kong galit ni Delton pero nanatiling blankong mukha niya. Nagpunta ako dito para sunduin si Cassandra. Sagot niya. Tila ba kinokontrol ang sarili niya. Hinila na ako ni Delton para ilayo kay Garrett. Sunduin? Are you interested in her? Tanong ni Garrett. Nagpaigting ang panga ni Delton. Ano pa bang pakialam mo sa bagay na yun? Wala naman na kayong relasyong dalawa. Matigas na sagot ni Delton. Saka ko hinila at tumalikod na. Sandali, sigaw ni Garrett pero dire-diretso na akong hinila ni Delton palabas ng kumpanya hanggang sa makasakay na kami sa loob ng sasakyan niya. Hindi na nilingon ni Delton ang pamangkin niya. Tinignan ko si Garrett sa bintana. Nakatingin ito sa amin. Mabilis naman na pinaandar ni Delton ang sasakyan. Alam ko na galit siya. Kailangan ba talaga na magkayakap kayong dalawa pababa ng elevator? May diin niyang tanong. Bakas na naman ang pagsaselo sa tinig niya. Hindi ko alam kung ano nangyari sa elevator. Bigla na lang tong parang bumagsak. Pagkababa namin kaya nawalan ako ng balanse. Sayang nga hindi pa kami nailak. Siguro baliw na baliw ang pamangkin mo kapag nangyari yon. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang tapakan ni Delton ng preno. Inis ko siyang tinignan. Ano bang ginagawa mo? Natiling nasa harap ang tingin niya. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela sa kanya muli itong pinaandar. Napapailing na lang ako sa kanya. Hindi mo naman ako masisisi kung magsiselos ako, Cassandra. Pag-amin niya na ikinalunok ko na lang. Alam niyo, hindi lahat ng pagbabalik ay para itama ang nakaraan. Minsan, bumabalik tayo para iparamdam sa kanila kung gaano kasakit yung mga ginawa nila. Pero ang tanong, kapag nakuha mo na ba ang paghihiganti mo, ikaw pa rin bang panalo? O pare-pareho na kayong talunan? At talaga namang pagulo ng pagulo ang kwento natin niya ito. Wag na wag kayong bibitaw ha? At magkita na lamang tayo sa susunod nating kabanata.